Yan, ang ating pong pag-usapan ngayon dahil ngayon ay Father's Day, kaya ang title ay Legit Dad. Yan, legit o scam. Yan. Kadalasan, di ba yan mga termino ngayon, no, ng mga tao, lalo na sa online. Pag nasa online ka, na social media ka, ano yan, legit o scam. Lagi tinatanong yan, no? Legit ba yan o scam? Yan. Ang ating pag-usapan ay 7 characteristic of a true father. Pero bago yan tayo manalangin, Lord, maraming salamat sa oras na ito. Dalayan ko, Lord, mauwan about isang narito. Mensaheng ito, hindi lang basta napapakinggan, kundi ay may pamuhay at maranasan po ito, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Yan. Hindi ko mabaliktad. Ayan na lang, maliit. Hindi ko dala yung aking Yan, legit dad. No? Bakit legit dad ang aking naisip na, actually, mahaba yan, pero inano lang ni Pastor Ella. Kumbaga, ano ba tawag doon? Sinimplify. Para makarelate ang mga bagong henerasyon ngayon sa kapanahon natin. No? Legit. No? Ano ba yung mga word na ngayon ng mga legit, OA, nonchalant. Yan, mga termino ngayon, no, kakaiba. Dati, nirereto, pag merong gusto, nirereto. Ngayon, siniship. Siniship. Grabe, ano ba yan? Siniship, Dati, pag delegado, red flag, no, di ba? Ngayon na, yung mga ganun termino, green flag, red flag, no? Grabe, iba na yung kanilang mga termino. Tapos yung mga, kapag may ginagawa ka na ganda ng atake mo, pare. No? Grabe, hindi ng atake mo, ha? Basta maganda yung dating mo. Hindi ng atake mo, bro. Yan. Di ba? Termino. Halimaw. May mga ganun pa, no? Kaya ito medyo, para makarelate ang iba, yan po ay legit dad. Ano ba? Bakit? Meron bang hindi legit na tatay? Tanong natin. Ako, kung ako tatalingon mo, oo. Merong hindi legit na tatay dito sa mundong ito. Ang dami sa kapaligiran natin, mga balibalita, ang tatay na sinasabing tatay ay minsan gumagawa ng hindi ka nais-nais sa mga anak, di po ba? Lalo mga kababaihan, nare-rape, no? Dami namin na ministeran, ni Pastor Ella din, kahit ako noon pa, no? 30 years ko nang ginagawaan deliverance. Karamihan ng nare-rape na babae, kagagawan din ng tatay. Yun na, para sa akin, yun ay hindi totoong tatay. Hindi legit na tatay. Kasi ang tatay na tunay, madidiscuss natin dyan yung 7 bagay na karakteristik ng isang tunay na tatay. Hindi dapat ginagawa ng tatay yon sa anak. Tama ba? Kadalasan ang gumagawa niyan yung nagda-drugs. No? O kaya sa mga probinsya, yung halos tabi-tabi sila, walang privacy. No? Sa isang bahay, andun na lahat sila. Sa isang banig, magkakatabi si nanay, si tatay, mga bata, sama-sama, walang privacy. May mga ganun. Kahit ako, naipag-pray ko ding noon na pero naipag-pray, rape victim ng tatay. Paano ba naman? Yung CR, di man lang nilagyan ng pintuan. Ano nakalagay? Kurtina. Kala mo naman, kala mo, window? CR yun, pintuan na CR. No? Siyempre, tapos dadating yung tatay, lasing. Yun, doon nangyayari mga bagay-bagay. No? Kaya para sa akin, yun ay hindi legit na tatay. Kasi, pag legit na tatay yan, iingatan mo yung anak mo. Di po ba? Kaya minsan, doon nagsisimula yung anger ng mga kababaihan minsan, even tatay naman, o lalaki, no? Kapag naman, physical abuse pag tatay sa mga batang lalaki. Kaya minsan nagiging satanista sila. Yung si Emmanuel Eni, yung madalas ko kinukwento, na taga Nigeria na naging satanist.
ano naman yun, physical abuse ng tatay. Kaya galit na galit siya. Kaya pumapasok tuloy yung spirito ng anger sa kanya at gumawa ng hindi ka nais-nais hanggang sa nakatagpo siya ng isang tatay. Kasi lang ibang tatay, si Satanas. No? Si Satanas ang naging tatay niya nung naghahanap ng tatay. No? Si Emmanuel Eni, isang satanista. Pwede yung makita yung story niya sa internet, no? Actually, noon ko pa ito sinishare, pa ako noon, binata pa ako noon eh. No? Si Emmanuel Eni na dating naging satanista pero na born again. At yung tunay na tatay na naranasan niya, nag-appear sa kanya mismo. No? God the Father, no? Si Jesus mismo nagpakita sa kanya kung sino siya bilang tatay natin, God the Father. Kaya minsan kapag nire-resolve yung mga father issues, ang sakit, no? Ang sakit na masakit itong na pinag-uusapan, lalo pag nag-undergo ng deliverance. Nauungkat yung mga nakaraan na ginawa ng tatay sa babaeng anak at sa lalaking anak. Minsan yun ng bunga, no? Yung nagiging sanhi ng pagkakasala ng tatay na sinasabing tatay doon sa anak. Pero yun nga, maraming tatay na hindi legit, no? I hope and pray sa bawat isa dito ng tatay natin dito sa Limitless God Church at sa online, sana po legit kayo. No? Maging totoo ng pagiging tatay. Ano nga ba yung 7 bagay na karakteristik dapat ng isang tatay? Number 1, provider. Provider. A true father provides for his family. No? Ang sabi doon, anyone who does not provide for their relatives, and especially for their own household, has denied the faith and is worse than an unbeliever. No? Kung isang tatay ay hindi nagpo-provide, no, sa pamilya, mas masahol pa daw siya sa mga unbeliever. No? Sabi sa ibang translation, no, immediate family ang tawag diyan, no, yung household. Pag immediate family, si nanay, si tatay, mga anak, immediate 'yan. Kapag yung isa diyan ay hindi nagpo-provide, magkakaroon talaga ng problema sa pamilya, no? Kaya nga inutusan ni God si Adan, di ba, na magbungkal ng lupa at magpasimula magtrabaho. Buhat nung nagsimula, nagkasala sila. No? Maghahanap buhay talaga yung lalaki at ipoprovide yung kanilang pangailangan ng kanilang asawa at mga anak. Kapag ang tatay hindi nagpo-provide, sigurado yun, magkakaproblema. Ano magiging problema? Si Mrs., si nanay, magbubunga nga yan. Kasi hindi niya nararanasan yung security. No? Sa tatay minsan kung walang trabaho. Kasi mag-overthink minsan. Paano tayo mabubuhay? Ito, ganyan. Ano yung anak natin? Yan. Doon nagkakaroon ng problema. Kaya sa mga tatay at magkaroon ng pamilya, ay dapat, number 1, tunay na magiging tatay ka, ay dapat nagpo-provide ka sa pamilya, sa asawa, sa anak, no, sa future nila. Tayo kasi naatasan dyan to provide. No? Ang nakakalungkot, kapag ang tatay hindi nag-provide, yun, hindi legit na tatay yun para sa akin. No? Minsan, ang kadalasang problema ng mga kabataan ngayon, sila yung nagpapaaral sa kanilang mga kapatid. Na hindi naman dapat nila responsibilidad yun. Ang may responsibilidad doon, nanay at tatay. No? Kanilang mga magulang. Kaya dapat, kapag mag-aasawa, talagang kaya mo bang i-provide? Pag nagpumasok ka sa pag-aasawa, kaya mo bang i-provide yung pangailangan ng pamilya? Dapat yan kasama. Kapag hindi, mag-isip-isip ka muna, iho at iha. Yeah.
Hindi pwede yung pag nangangailangan, pupunta ka sa mami, sa daddy. Pengen po tulong. Mga anak po yung ko, misis ko. Oh, hirap nun. Yan. Kailangan provider po, no? Ang tatay. At alam ko, pinaka-good example dito, si Kuya Boy. Naging good provider yan sa buong pamilya. Diba? Ilang buwan na wala yan, di natin kasama sa Pilipinas. Nag-OFW para makapagtaguyod sa kanyang mga anak. Nakapagtapos lahat. Si Ate Beth naman, siya taga-gabay sa kanyang mga anak. No? Naging good provider. Alam natin yan si Kuya Boy. No? Naging senior na lang, papasenior na lang siya. Nandun pa siya. No? Hanggang matapos yung kanyang responsibilidad. At dahil doon, alam ko, pag ang isang magulang o tatay ay nagpo-provide, hindi maring hindi makakaranas ng aanihin ang tatay. Dahil nagtanim. Yan ang prinsipyo ni Lord. Ang nagtanim, may anihin. No? Kapag hindi nagtanim, huwag kang umasa na meron kang anihin. Ang malungkot, di ba, minsan kapag yung hindi naging provider ang tatay, binigay ka lang kay lola, kay lolo, no? Sila nagpalaki sa'yo, lolo, lola, yari. Tapos lumaki ka na, as dadating na lang yung tatay o nanay, hingi ng, ano ba tawag ko, sustento. No? Minsan ganun, yan ang mga struggle ngayon sa kapanahunan ngayon. Pero dapat, kapag tatay ka na legit, you're the one who provide. Gagawa ka ng paraan. Kahit mahirap ang buhay, you will provide. No? Meron may nag-guest noon sa PBB na kasi sinusubaybayan ko yung PBB. Yan, pasensya na po. Wala, natanggal si Klang sa si Shubi. Ba yan, si Shuk lang natanggal. Ano ba yan? Wala na tuloy magluluto. Yan, wala na daloy magpapasaya sa atin, si Shubi. Tingnan mo nakikitang gwapo. Ang saya-saya. Hindi, joke lang. Hindi po, yung gumanap na Darna, sino ba yon? Yon, si Jane. Wow. No? Ang sabi niya, kahit hindi nagpo-provide si tatay, ginagawa niya yung paraan. Kahit mahirap si tatay, gumagawa rin ng paraan kahit paano. No? Kahit sa pagluluto, napapasarap niya yung pagkain. Kahit hirap mag-provide, pero at least sinisikap ng tatay na gawin yun ang dapat gawin para ma-providean yung kanilang pangailangan ng kanilang anak o kanilang pamilya. Kaya kahit nang nawala, yung tatay, nagpatuloy, no? Dahil naipasa niya ito sa kanya anak. So maganda po ito, no? Kahit na minsan mahirap ang buhay, magsisikap ang tatay para mag-provide. Kapag minsan ang babae ang naging provider, nagiging baliktad na ang disenyo ng Diyos. No? Diyan minsan may magkakaroon ng pagtatalo-talo minsan din sa pamilya. Lalo kung ang babae ang taas ng sweldo. Kasi mister walang sahod or ano. No, minsan may ganun eh. May pagkainggit minsan. But still, isa yan sa disenyo ng Diyos dapat nagpo-provide. Pero kung ang babae at lalaki, ang babae naman ay may trabaho, at si lalaki may trabaho, mas maganda rin, magkatulungan. No? Hindi naman tayo pinagbabawal ang mga babae na sa bahay lang. Kaya nag-aaral ang mga babae at lalaki para explore din kung ano rin yung meron sa kanila, yung mga babae. No? Kung anong talent na meron sila na-explore. So yan po, no? Yung isa sa characteristic dapat ng legit na tatay, nagpo-provide sa kanyang pamilya. Hindi yung pengin pera, nak. Oh, pantoma lang, pantoma. Yun ang mahirap, no? Pang-shot, buti kung pang-shot, pang-shabu pa minsan. Ang hirap ng may shabu. No, alam niyo yung shabu, saan hahantong ang buhay mo utol. No? Yan.
Yun ang shabu. Walang mapupuntahan. Ang shabu. Mag-shabu-shabu na lang tayo, no? Yan, kumain na lang tayo shabu-shabu. Mas okay pa. Okay? Pangalawa, pag ang legit na tatay, disciplinarian po ang tatay. Umurong? Yan. Disciplinarian po yung tatay, no? Ang sabi dito, saan na ba yung verse na yan? Sa Book of Hebrews po yan, no? Tignan natin. Hebrews 12. Yan, dito sa Book of Hebrews. Hanapin natin kung saan yan matatagpuan. Hebrews Hebrews 12:7. Tama po. Yan, tama. Hebrews 12:7 to 12. Ayan. Ayan, gumagapang na po. Yan. Ayan na. Ayan na. Thank you po. Ang sabi doon, endure hardship as discipline. God is treating you as a son. For what son is not disciplined by his father? If you are not disciplined, everyone goes disciplined, then you are an illegitimate children, not a true son. Kapag hindi daw dinidisiplina ng tatay ang anak, parang baliwala, hindi siya tunay. No? Dapat dinidisiplin. Sabi sa verse 9, moreover, we have all had human fathers who discipline us and we are respected them for it. No? Ako, naalala ko yung tatay ko. Akala ko, pag dinidisiplina ako noon, hindi ako mahal ng tatay ko. Pinapalo ako, ganyan palo niya. Sa puwet. Isang ganun lang. Iihi ako sa sa pajama ko. Sa sobrang sakit. Isang palo lang ng tatay ko sa puwet. Pero ang nanay ko, pag magalit, kung ano-anong pinapalo sa akin, walis tambo, yung flies water, no? Mga ganun. Pero, tsinelas, kung ano-ano. Sandok, sandok, kasama yun, no? Grabe, no? Pero yung tatay ko, ito lang, kamay lang sa puwet. Isang ganun lang, iihi talaga ako sa sakit. Ganoon, no? Akala ko noon, di ako mahal ng tatay ko, no? Kasi pinapalo ako, tapos nagsusumbong yung nanay ko sa tatay ko, ito, ganyan. Parang tinitrigger ng nanay ko, magalit yung tatay ko sa akin, no? Kasi makulit daw ako. Tapos ayan, no? Part ng discipline yun, no? Yung bang halos lahat, ako naguhugas ng mga plato, nagwawalis, nagugupit ng mga mga halaman, nagdidilig ng halaman, interior designer din, naglalagay ng kortina, tapos din, cook, dishwasher, halos lahat. Kaya nga akala ng kapitbahay ko na kabataan, boy ko lang yata dyan no? Halos lahat ako tumatatrabaho, no? Ang sabi ng daddy ko noon, no? Sabi niya, kaya namin to ginagawa sa iyo, Ray. Balang araw, pag wala na kami, ng mami mo, kaya mo mabuhay mag-isa. Marunong ka magluto, mag-garden, magwalis, maglaba, magtapon ng basura. Hindi mo ikakahiya. Lahat. Kaya mong gawin. Kung kaya ko lahat Tubero, electrician, painter, lalos lahat na. Kasi kailangan, ko yun, aralin, no? At totoo naman, sabi ng daddy ko, no? Kailangan gawin ko lahat ng yan para matuto ko. Kahit itong ngayon, wala na sila. Ako, solo na lang ako. Ako na lang naiwan sa family tree. Alam ko naman mabuhay. Alam ko naman na.
What if hindi ako na-train na ganun? Sosyal, hindi ko alam magluto, hindi marunong hindi sanay mag-commute. Ako, yari. Yun, tinuro sa akin lahat yun. Yun, disciplinarian ang tatay ko. At ito, naging ganito ako kung di rin sa pagdidisiplina ni daddy. Kaya, mas mahal kong daddy ko kaysa sa mami ko. Wala na sila eh. Pero mas mahal ko si daddy. No, kasi, pinapaliwanag niya kasi pag pinalo ko, dahilan, bakit kita pinalo? Dapat ganito, baguhin mo. Yan. Si mami, hindi. Hataw dito, hataw dun. Yan. Saan ka matamaan ba? Tapos papatayin pa ako sa pader. Hindi ako patutulugin. Madaling araw na nakatayo lang ako doon. Paluluhurin ako sa bigas, sa munggo, sa asin, yung rock salt. Iodized, okay lang eh. Pero rock salt, pag tumusok na yun sa balat at may sugat ng hapdi. Grabe. Tapos may encyclopedia sa alam niyo yung encyclopedia, yung makapal na yung book. Okay, nakaganon. Ganon pa eh. Grabe. But, Kuya Vince, ikaw din may ganon din. Mag-disiplina mga nanay, pero si tatay, palo. Babaliktad ako sa ihi. Pero, kung hindi tayo dinisiplina, kung hindi ako disiplina ng tatay ko, hindi siguro ako ganito. Barumbado siguro ako, nasaan ako, magulo ang buhay ko siguro. So yan po, kahit ang Diyos nagdidisiplina sa atin, kasi Father din siya God the Father nga siya, nagdidisiplina rin siya sa atin. Pero nasa sa atin pa rin kung tayo susunod o hindi. Pero may consequence kapag hindi tayo sumunod sa kanyang pagdidisiplina. Pangatlo, na legit dad ay dapat compassionate. Compassionate on his family. As a father, sa Psalm 103 verse 13, as a father has compassion on his children. So the Lord has compassion to those who fear Him. Si God na nga may compassion din, God the Father. Siyempre, ganun din yung tatay natin sa mundong ito. Dapat may ganun. May pagmamahal, may pagmamalasakit, compassion. Pag ang isang tatay walang ganun, hindi siya legit. Sinasaktan lang lagi yung anak, ginugulpi, walang dahilan, mga ganun. Mga ganyan. So, dapat, ang tunay na tatay ay may compassion sa kanyang pamilya. May pagmamahal, may pagmamalasakit, at ginagawa ang lahat para sa kanyang pamilya. Ano pa? Protector. A true father protects his family. Deuteronomy 1:29-31, sabi doon, Then I said to you, do not be terrified, not be afraid of them. The Lord your God who is going before you will fight for you as He did for you in Egypt before your very eyes and in the wilderness. There you saw how the Lord your God carried you as the father carries his son. All the way you went until you reached this place. Kung yung tatay natin sa heaven ay pinoprotektahan tayo, ganun din dapat yung tatay natin dito sa mundong ito. Sabi diyan sa verse 31, as a father carries his son, all the way you went until you reached this place. Kumbaga, pinoprotektahan ng tatay ang kanyang anak. Iniingatan. Naalala ko nung nasabugan ako ng paputok. Ito yung conversion experience na makilala ko si Lord. Ang nanay ko kasi nasa Amerika kasama yung lola ko po. Matagal silang nasa Amerika. Akala ko pupunta kami lahat doon. Hindi naman matuloy-tuloy dahil hindi naman makakuha kami ng visa. So naiwan ng daddy sa akin. Daddy yung kasama ko. Si mami kasama ng lola.
Aksidente ako. Andun ang daddy to protect me, no? Provide for me. Medyo hirap din sa buhay, pero si daddy nag-provide, no? Sa iba't ibang kaparaanan. Pero tektahan niya rin ako, no? Dinala ako sa ospital, sa Isabi niya Medical Center, then, yun. Ang sabi, ito mga bayarin, kailangan operahan si Ray kasi napunit yung kanyang retina. Kailangan lagyan ng bakal, sabi nung doktor. Kaya may bakal ako dito sa dulo, sa bandang baba. Worth 700 pesos. Yan. Yan. Kaya mahal tong kanan. Yan, no? Tapos, kailangan ng pera. Natatawa sa tatay ko, no? Punta muna ako sa social welfare, anak. Sabi niya. Nagsuot siya ng gusgusing damit. Gusgusing. Punit-punit. Sabi ko, bakit po ganyan yung suot niyo? Kasi magpapa-interview ako sa social welfare para wala tayong babayarang malaki sa hospital na ito. Kasi yun, interview, yan. Hanggang sa, yun, naaprobahan. Lahat libre na. Ang binabayaran na lang namin yung renta nung kwarto. Yun na lang. Yung bayad sa doktor, pero inubayad na nung social welfare. Dahil nga doon sa tatay ko, na nagpanggap na mukhang mahirap. Ayan. Nandun, gagawin ng lahat, no? Ang tatay ko, gagawin niya ang lahat para sa kanyang anak. At yun naman ginawa niya daddy ko. No? Kahit wala siyang trabaho noon, minsan-minsan lang yung trabaho niya. Sa real estate po kasi siya, nagbebenta ng bahay, lupa, ganyan. Pero yun yung pagkakataon na, yan anak, libre na lahat tayo. Halos 1 buwan ako sa ospital. Kasi yung aparatong gagamitin, kukunin pa sa UST. So, ang tagal ko doon, paikot-ikot lang ako sa ospital. Hindi naman malala, ito lang, inoperahan. So, yun yun ang isa sa mga karakter ng legit na dad is nagpoprotekta sa anak niya. Kapag yung ang tatay hindi kaya ibigay ang kanyang buhay para sa kanyang anak, para sa hindi yan legit, no? Isinilang lang siya yung kanyang anak. Panglima, leader, no? Panglimang karakter ng legit na tatay ay may gift na leadership, no? Yung sinasabi nga ni Joshua dito, yung kanyang famous line, Joshua 10:4-15, as for me and my house, we will serve the Lord, no? Pag tatay ka, nililid mo yung pamilya mo sa tamang pananampalataya sa Panginoon, no? Ang sabi nga sa survey, kapag ang na-born again sa pamilya ay yung bata, 0% or mababang porsyento na maisama yung nanay at tatay. Pero kapag si nanay naman na ma-born again, 50-50. Possible, masama si anak, pero si tatay hindi. Pero pag ang na-born again, ang buong pamilya ay tatay, minsan, kasama na ang buong pamilya. No? Kasi walang iba kundi susunod yung mga anak sa tatay. Pati si Mrs. sasama. Napakahalaga na may gift of leadership ang tatay dapat sa pamilya. Nililid ang pamilya sa tamang pananampalataya. No? At yun ang dapat nating ginagawa. Ano pa? Role model ang tatay. No, a true father is a good role model to his family. Sabi doon sa 1 Timothy 3:2-3, now the overseer is to be above reproach, faithful to his wife, temperate, self-controlled, respectable, hospitable, and able to teach, not given to a drunkenness, not violent, but gentle, not quarrelsome, not a lover of money. Kumbaga, dapat bilang tatay, role model ka, no? Sa pamilya, sa mga anak mo. Kasi nakatingin sila sa'yo, no? Ako, sa biyaya ni Lord,
talagang ni-role model ko. Kung role model ang pag-usapan, sinunod ko yung yung tinuro sa akin ng daddy na role model na pagiging tatay. Even though, daddy, manginginom din daddy ko, nagsisigarilyo, pero tinigil niya. Nag-aalan naman siya, nag-hay-alay, no? Nagsusugal. Pero tinigil din niya. No? Marami siyang mga turo sa akin na sinasabi sa akin. At until now, kapag ako na lang mag-isa, naalala ko. Halimbawa, ang sabi niya sa akin, huwag ko daw titipirin yung aking, ano ba yun? Huwag ko daw titipirin yung convenience ko. Pag may pera daw ako, mag-taxi daw ako, ganyan. Huwag nang magbabas, ganyan. Kasi hirap sumakay. Dati, ang mindset ko nun, sige, sa bus ako. Kahit nasa bintana na lang ako. O nasa pintuan, minsan. Pero nung sabi niya, kapag may pera ka naman, huwag mo titipirin ang sarili mo. Kaya ako, pag mayroon naman budget, pwede naman mag-in-drive, mas mura kaysa sa Grab. Yan. Yan. Mas mura ng 100 megit eh. Makakapili ka pa ng maraming kung anong gusto mong sakyan. Hindi ka gaya sa Grab. Kung ano yung binato sa'yo, yan na yun. Yan. So yun, isa sa mga naituro sa akin ng tatay ko, naging role model din ng tatay ko. Sabi niya, kumari, maging totoo ka, sabi niya. Aralin mo yung communication ray. Kung paano makipag-communicate sa tao. Sabi niya ganun. Tapos, aralin mo rin ito ng real estate. Sabi ko, hindi ko nga alam paano gawin niya. Pero ngayon, sa biyahe ng Panginoon, parang napupunta ako doon sa ganun, sa real estate. Kasi nagpapaupa na ako ng bahay. Landlord. Buli, hindi drug lord. Iyan, no? Tapos, talaga parang doon ako nililid nila, no? Ewan ko, niligay sa akin itong mga week nito nung nagpe-prayer and fasting din tayo. Kung paano din magpa-prosper ang inyong pastor para kung ano man meron din ako, dadali din sa inyo. Yun ang pangarap ko no? Tayo mananagana lahat na nagumpay sa buhay. Hindi lang tinanggap si Jesus Christ as Lord and Savior. Dapat makasama tayo dun sa for I know I have planned for you. Plan to prosper you, not to harm you. Plan to give you hope in a future. No? Kasi lang, ang inaaral ko ngayon kasi may pinapaupa nga akong bahay. Kasi lang yung pambayad, o yung ano tawag doon, yung nakukuha kong bayad sa pambahay, sa renta, pinambabayad ko rin naman ng utang. Sabi ko parang hindi ko feel, Lord. Wala, hindi ko na maramdaman din. Pero, sabi ko, may pinapabayad ako. No? Alam niyo naman, dami kong binayaran ng mga sa mga lawyer at kung ano pa. Pero still, God provides, no? Napakabuti ng Panginoon. So, pinaplano ko, mag-receive ko, bibili ako ng mga bahay at lupa. Ganun din, cycle. Nakakuha ko ng sistema kung paano. No? Diba, benta ko yung bahay ko. Pagkabenta doon, bibili ako ng bahay. Papaupa ko. Bibili naman ako ng bahay. Papaupa ko. Ayan, paupa ng paupa. Hanggang sa marami na akong property in the future. Nasa utak ko pa lang naman yun. And I declare God mangyari sa natural. So yun. Yan mga nasa isip ko. Kung ano yung naging ng role model ng tatay ko, yan naman sinusunod ko. And hopefully, yan, dito patungo sa real estate. Di nga lang ako nagbebenta. Dati nagtry ako, bebenta ako ng condominium. Pero hindi. Sa pagpapastor talaga ako napunta. Next, at yung panghuli, encourager. For you know that we dealt with each of you as a father deals with his own children. Encouraging, comforting, arguing you to live lives
worthy of God who calls you into His kingdom and glory. Ang tatay ko is magaling mag-encouragement. Mag-encourage sa akin, no? Kasi naranasan ko. Sa nanay ko, laging negative eh. Nanay ko. Pangarap ko noon maging singer eh. Oh. Makanta pa ako ng yung mga pelikula. Ano yung kanta ni Fred Aguilar? Isilang ka sa mundong ito. Mga ganun. Tapos pag maririnig ng mami ko, ano ba yan? Ray? Out of tune ka. Kiners ka agad eh. Kakanta ko ng mga hymns pag devotion. Amazing grace, how sweet. Tapos sabihin, out of tune na naman daw ako. Kaya, nadi-discourage ako kay mami pag Pero si daddy, kaya mo yan, Ray. Kaya sa biyaya ni Lord, kahit pa paano, nagkaroon ako ng mga medals din sa pag-encourage ng daddy ko. Kinder, naging second honor ako. High school, leadership of the year. Mga ganun. Kumbaga, na-encourage. Pero pag sa mami, nadi-discourage ako eh. Pero love ko nanay ko kahit ganun. Kaya ganun kasi siguro siya. Kasi nga, ang mami ko kasi siguro kaya naging ganun. Hindi, tinali siya ng lola. Diyan ka lang. Ikaw magbantay ng bahay ko, ha? Sisweldohan na lang kita. Imbis na pagturo siya, gaya ng lola ko. Yun, nakatali na lang siya doon. Kaya siguro nabubuyo o nabuburo sa bahay. Kaya yung mga plano niya, hindi rin natupad. Tupad, napunta sila sa Amerika. Pero sabi ko, mami, hindi ka naman nagtrabaho doon. Sabi ko, gano'n. Namasyal lang kayo ni Lola. Sabi ko, gano'n. Bumili ng bahay, saka kotse doon. Doon na daw sana kami titira kasi hindi naman kami maaprobahan. Kaya balik sila dito sa Pilipinas. Kung nasaan si Julia, doon dapat din kami, Sacramento. Sa LA. Pero, hindi siguro kalooban ni Lord. Pero, mag-start na lang kami mag-start na ako. Kung baga lalakaran ko, prophetic gesture, magpapa-interview ako sa saan ba tawag doon? Sa consul? Embassy? Yan. Malay mo, mabigyan tayo ng visa. Para hindi lang Hong Kong, Macau at Singapore lang mapuntahan natin. Punta rin tayo sa ibang lugar. Maring Japan. Sino gusto yung mag-Japan? No? Nalala ko nga, hindi ko natupad yung sabi ng mama mo, Vince sa Canada. Kasi ibang direksyon na, no? Japan na tayo, Japan. Yan, punta tayo ng Japan. Malay mo, limitless is going to Japan. Yung Boracay nga natin, hindi pa natutuloy. Yan, malay mo, God willing, no? Nasa isang aeroplano tayo. Doon tayo lahat. Hallelujah. Walang posible kay Lord, pagkapalaan niya tayo. Yun ang aking pananampalataya. Kayo lahat ay mananagana. Maging milyonaryo tayong lahat. In Jesus' name. Para pag naging milyonaryo tayo, i-advance natin yung kingdom ni Lord ng iyong pagtatites din and offering. Para kung saan lugar tayo, pwede tayo magtanim ng gawain ng Panginoon. No? Kung saan sila Sharden, UK, nagsimula na sila doon. Sila Ate Eileen naman, Indonesia, simula na sila doon. Si Pastor Jerly, sa Mindanao, Sambuanga, no? Sambuanga, Liloy. Malay mo, no? Kayo na mga nandito, nasa iba't ibang bansa kayo pupunta. Okay, dito lang kayo sa Pilipinas, pero mga milyonaryo kayo. Dinideklara ko yan, kayo magiging milyonaryo lahat in Jesus' name. Walang maghihirap sa atin. Ang kahirapan ay tapos na. Inaangkin ko na lang yan, yung dahil tinapos na yan ni Jesus sa cross of Calvary. Sa 2 Corinthians 8:9, no? Even though he was rich, he became poor so that he might become rich. Ang tunay na tatay, ang gusto niya sa kanyang mga anak, managana. Wala ko nakitang yung totoong tatay na ang totoong tatay nagsasabi ng kasaganaan, managana ng anak through encouragement. No, pag nakakarinig tayo ng encouragement sa tatay natin, di ba? Na tayo, na-empower.
No? Na-empower. Kahit sa nanay, na-empower din tayo. No? Gaya nung naiwan yung nanay ko. At nang wala na ang nanay ko, bago siya kunin ni Lord, binigyan niya na dapat para sa akin din. Kaya ito sa biyaya ni Lord, no? May sariling bahay. Nag-declare lang ako ng sasakyan. May sasakyan din. Ang prayer ko, bawat isa sa atin nananagana. Kung may kahirapan, angkinin natin, ano ba yung ginawa ni Lord para sa iyo at sa akin? Pinako si Jesus sa cross, inako niya ang sumpa ng karukaan para tayo ay makaranas ng kasaganaan. Ako, ang prayer ko sa bawat isa atin ng mga limitless members, mananagana. May mga kanya-kanyang bahay, may kanya-kanyang negosyo, no? At kanya-kanyang ina-advance ang kingdom ni Lord kung saan siya naroon. No? And dinideklara ko yan sa oras na ito. No? Next slide. Yan na. Yan po yung tatay ko. Actually, ang tatay kong yan, tito ko yan. Tito Francis. Yung tunay na tatay ko, kapatid niya, namatay. Tatay Bio. Pero hindi ko na siya nakita, si Tatay Bio. Wala silang anak ni Mami Lelit. So, bago mamalugutan ng hininga, yung Tatay Bio ko daw, hinabili na ako sa kanila. Kasi yung nanay ko, si Nanay Prima, sama naman sa iba. No? Sa sundalo. Tapos namatay na din yung nanay ko. Nakita ko, 13 years old ako noon, nung makita kong namatay na, nilibing dito sa Montalban. Kaya sila na talaga naging tatay at nanay ko. Ever since naman, sinabi naman nila na galing ako doon sa kapatid ng tatay ko. So, inampun nila ako. No? Nakakatawa. Wala pa akong birth certificate. Malaman ko yung birth certificate ko, nangyari, ginawa. December, at the age of 28 pa ako, nagkaroon ng birth certificate. Late registration. Sabi ko, paano ko nabuhay sa bundok ito? Walang birth certificate. Sabi ko, gano'n. Yun, nilakad ng tatay ko. Tapos, yan, bago namatay ang daddy ko, nakapagpundar pa sila ng bahay. Nakapagpundar pa siya ng bahay namin, ng mami. No? Ang mami ko kasi, ang liit naman ng bahay natin. Kasi malit lang ang bahay namin. Sanay kasi ang mami ko sa malaking bahay. 400 square meter, bungalow, malaki. Ganun kalaki ang bahay namin. Dati, nung unang-una, up and down pa letter L. Sanay na may kotse. Yung sasakyan na meron kami noon, na binili ng lola, yung Honda Civic saka Honda CRV, binenta lang. Tapos sabi ko, natatawa sa nanay ko, ano bang gusto mo dyan, Ray? Itong Civic o CRV? Sabi ko, kahit yung na lang, Civic. CRV pala, sabi ko, CRV na lang. Yung pala, binenta. Paasa. Tapos, Civic na lang natira. Ito na lang sa atin, Civic. Tapos malaman lang ako, binenta rin. Wala, tuloy akong sasakyan. Yun. Meron kaming sasakyan noon, Nissan Stanza. Binigay ni Lola, pero binawi naman ni Lola. Binigay sa pinsan ko, ibinenta ng 15 mil. Sana ako na lang bumili, may pera naman ako. Kaya, ginawa ko na lang sa buhay ko, nag-declare na lang ako, magkaroon ng kotse. Ayan, kahit pa paano, si Tangke, nagagamit naman namin sa biyaya ni Lord sa tangking yan. Bakit ko sinasabi, kinukwento po?
ang tunay na tatay, nagmamahal, nagmamalasakit, may pangarap, no, sa buhay. Kahit ang tatay ko noon, no, pinangarap niyang magpunta ng Hong Kong, doon sila mag-business at naganap naman. 14 years old ako, nandun sila ng mami ko, nagbi-business sila ng mga ano ba tawag doon? Balikbayan boxes, yan, mga OFW, papadala sa mga relative nila. Tapos sabi ng daddy ko, dito kami, Ray, sa Causeway Bay, dito kami sa lugar na ito, sa Hong Kong, ganyan. Tapos tatawid daw sila ng Macau. Sa biyaya ni Lord, nung nakarang taon, nakapunta rin naman ako, nag-Macau, nag-Hong Kong din. No? Tapos pinuntahan ko talaga yung lugar na kung saan andun sila ni daddy at mami. Kaya yung pinost ko nung nakaraan, yung last year po yun, sa Reels. Akala nila nasa Hong Kong ako ngayon. No? Ang purpose naman nun nung makita ko yung lugar, ito pala yung Causeway Bay. Yan. Kaya para ako vlog konti doon. Masaya na meron tatay na nagpo-provide, nagmamalasakit, nagmamahal. Pag may sakit ako, tatay ko nag-aasikaso sa akin, nag-aalaga. Nanay ko panay bunga lang. Naiinis sa akin. Hindi mo pinalagaan ang sarili mo. Ayan, nagpunta na tayo sa hospital. Ito ganyan. Pero hindi naman siya mag-i-stay para bantayan ako. Yung daddy ko mag-i-stay para bantayan ako. Kaya, mahal ko yung tatay ko. Even naman nanay ko, mahal ko naman. Pero mas matimbang yung tatay ko. Kasi nga siguro, dahil din, nasa bloodline, tito, no? Tito kasi. Pero nagpapasalamat ako kay Lord dahil, sabi ko, Lord, nung nawala ng nanay tatay ko, ang sabi ko, Lord, maraming salamat, kinonek mo ako sa pamilyang ito. Siguro kung hindi ako na-connect sa pamilyang ito, wala ako dito. Hindi ako ganito siguro. Kasi naalala ko daw, sabi ni Lola Charing ko, yung nanay ng tatay ko, pinagpapasapasahan ako. Kasi nang namatay yung tatay Bio ko, dinala ako ni Lola Charing doon sa Laguna, sa Santa Cruz. Doon sa anak niya, si Tita Nene. Kasi nung tinatanggihan naman ako doon nila. Doon daw muna ako. Ginawa naman akong taga-tapo ng mga palaka sa balon. Takot na takot para sa mga palaka. Nilalagay ako sa balon para linisin yung balon ng mga alis yung mga palaka. Okay? Tapos, bigla na lang niya, si Daddy Francis, si Mami Lel, ang kumupkup sa akin. Kaya, kinuring naman akong parang tunay nilang ding anak. Kaya, naalala ko ang tatay ko. No? Bait naman yung tatay ko. Biyaya ni Lord. Pag nananalo sa wedding, sa wedding tuloy sa high-alay. Nag-high-alay kasi yung tatay ko nung binibigyan akong balato. Pero, hanggang sa nakabenta siya ng mga iba't ibang bahay, binibigyan niya lang ako. Pero hindi siya nag-save para sa akin. Tinuruan niya lang mag-save sa sarili ko. Kasi yung sinisave ko, kinukuha nila. Para matuto daw akong mag-ipon sa sarili ko. Atuto. Kaya sa bangko, wala akong bangko. Wala akong account. Ngayon, pinaplano ko magkaroon ng account. No? Kasi lahat gastos-gastos. Kaya yun, pinapasalamat ko ang Panginoon dahil ginabayan ako ng Panginoon. Nadala ako sa pamilyang ito. Na tito ko, si Daddy Francis, na wala na din naman. So, dahil sa kabutihan din naman nila sa akin, ginawa ko rin yung part ko, ano man ang pwede ko maiambag. Nagkakasakit ang daddy ko. Ako nagdala sa kanila, ako sa ospital, si mami ko din. Ako lahat ang gumastos din sa biyaya ni Lord.
Mula sa ospital hanggang sa paglibing, ako din. Kasi nga nag-iisang anak. No? Meron kaming libingan dyan sa Himlayang Pilipino eh. 11 na katao pa ang pwede. Sabi ko, ilan lang kami. Oh, pwede pa. Kaya salamat sa tatay, sa mga tatay na nandito. Alam ko legit ang mga tatay dito sa Limitless God Church. Totoo na nagmamalasakit sa kanilang mga anak. Mahal sila, pinoprovide ng kanilang pangailangan. At in return, ang mga anak ay nagiging mabuti rin dahil sa kabutihan na ginawa ng tatay sa pagiging good role model.